So today, ipadayon nato ang atong sermon series, preaching series sa Book of Ephesians. Para sa itong bisita, nag-series ta o study sa Book of Ephesians. So karon naa na ta sa chapter 3. Gracias sa Ginoo. So kung doon mo yung mga Biblia, please open your Bible sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 13. Ephesians 3, verse 1 to 13. Sa Bisaya, Efeso, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 13. Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, The Mystery of God's Grace Now Revealed. The Mystery of God's Grace Now Revealed. Sa Bisaya, ang misteryo sa grasya sa Dios karon gipadayag na. Now, kung nahinumdum pa mo sa niaging Sunday sa atong preaching in chapter 2, verse 1 to 11 to 22, we are reminded to remember who we were before coming to Christ. Hinumduman nato kung kinsa ta kaniadto before ta nahisakop o nakabaton o relasyon diha ni Kristo. Kita nga mga Gentile believers, again, pagbingong tag Gentiles, mga nasod nga outside sa Israel. Mao na Gentiles. Sa pasabot, Philippines, Korea, Japan, basta wala sa outside sa Israel, Gentiles na. So kita mga hintil ta. Di ta mga Jew. So we are to remember that before coming to Christ, we Gentiles, sa atong previous preaching last Sunday, we are alienated from the commonwealth of Israel. And we are strangers to the covenants of promise. Wala tay labot sa mga saad sa Dios ngadto kang Abraham. Kay ang covenant ni Abraham, gitawag og Abrahamic covenant para lang to sa mga Israelites. Wala tay labot. Wala tay labot sa blessing. Mao na ang sa Old Testament times. Wala tay hope. We have no hope. And without God in the world. Mao na ang atong kinabuhi kaniadto, mga Gentiles. But now, we who believe in Christ, kita nang gatuon ni Kristo. Kita hilayo sa una sa Dios, we are now near to God because of Christ. We are citizens of heaven. Wow. And we are now members of the family of God. Sakop na ta sa pamilya sa Dios tungod ni Jesucristo. Now sa atong passage karon, Paul wants to re-emphasize, instead nga mo proceed na siya sa prayer, sa verse 14 sa chapter 3, gibalik niya, gi-re-emphasize niya kung kinsa gyud ta diha ni Kristo. Kitang mga Gentile believers, aron masabtan ginato unsa kadako ang panalangin nga atong nadawat diha ni Kristo. Ma-appreciate nato ang grasya sa Dios. Ang purpose ani of course is to encourage us of the amazing grace of God. Dili unta ta ngayon, giingon balik-balik sa atong worship leader ganiha. Dili ta ngayon, we don't deserve sa kaluoy ug grasya sa Dios. Patungod sa abundant, immeasurable grace sa Dios, nahimong posible ang pagluwas niya kanato. God's grace is greater than our sins. And above all, ang purpose ani, ngano ato nitun-an karon og re-emphasize ni Paul kung kinsa ta kaniadto ug unsa kadako ang grasya sa Dios kanato. Above all, ang purpose is to praise and thank God for His marvelous, amazing, and extraordinary grace for us. Mao ni purpose. Daigo na to ang Dios. Pasalamatan na to ang Dios kanunay. So atong passage karon, kung inyong nabantayan sa pagbasa ganiha, ang keyword diha is kanang word nga the mystery. Gibalik-balik niya, balik, the mystery. The mystery.
Unsa man ang mystery diha? Dili niya siya misteryo ng kababalaghan, ha? Sa ito, sa ni mystery diri, misteryo ng kababalaghan, dili ni. Payong tag mystery gud murag lain sa ununa nato, di ba? Ay kanay misteryoso na diha. No. Kining mystery dining pasabot. The mystery of God's eternal plan for saving mankind. Ang kamisteryoso sa plano sa Dios sa pagluwas sa tao. This mystery is hidden from old generations. Wala ni gipadayag, gitaguan ni during sa Old Testament times. Mao nang gitawag sa mystery. Ug karon gi-revealed. Sa may mystery diay. Gi-revealed karon nga pinaagi sa mga apostoles ug sa New Testament prophets that we Gentiles nga giingon sa mga Israelites nga para na sa impierno, wala datay chance nga malangit, wala tay paglaom ug sa term pa nila mga sugnurunon tas impierno. Wala sila masayod nga nakaingon sila na kay wala gi-reveal sa ilang time, mao ning mystery. Pero gi-reveal karon sa time nato. During the time sa New Testament, gi-reveal sa Ginoo sa mga apostoles, especially kay Paul. Ug sa mga New Testament prophets. Nga kitang mga Gentiles are fellow heirs, mga manununod ta sa Dios. Ug members of the same body. Masakop ta sa kalawas nga mao ang church. And partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Di ba kaniadto wala tay sakop sa saad sa Old Covenant. Old Testament Covenant wala tay labot. Apan sa New Covenant pinaagi ni Jesus Christ, partakers ta of the promise. Recipient ta sa gitawag og spiritual blessing through the gospel. So mao ni ang atong outline karon nga buntag sa mensahe. Verse 1 to 3 nagsulat mo, the steward of the mystery. Verse 1 to 3, the steward of the mystery. Verse 4 to 6, sa Bisaya di ay, na may Bisaya nagsulat, ang piniyalan sa misteryo. Verse, ikaduha, verse 4 to 6, the explanation of the mystery. The explanation of the mystery. Ang pagpasabot sa misteryo. Verse 7 to 9, the proclamation of the mystery. The proclamation of the mystery. Ang pagproklama sa misteryo. Ikaapat, ang last, verse 10 to 13, the purpose of the mystery. The purpose of the mystery. Sa Bisaya, ang katuyuan sa misteryo. Una, the steward of mystery. O ang piniyalan sa misteryo. Kinsa ang gipiyalan sa Dios? Kita na ito na sa verse 1 to 3. Nga si Pablo ang gipiyalan sa mystery of the gospel. The mystery was made known to him by revelation. Diba? Ningon siya, for this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. So kanang praise nga for this reason, Paul points back, ni point sa balik, for this reason. So doon na siya gitudlo. Asa man? This. Nasa gitudlo, diba? For this. So na siya gitudlo. Nasa gitudlo niya. Ang previous nga kamatuoran sa verses, sa chapter 2, verse 11 to 23. Kisgutan niya. Na iyang gidiscuss that the person in Christ becomes new. Na ang tao nga naana ni Kristo, mahimo na siyang bag-o. Binuhat. That all believers are in one body. Sakop na sa sakalawas. That Gentiles who were once far away now become near when they believe. And that all believers are equally citizens of God's kingdom and members of His family. So, mo ni rason niya. For this reason, kini nga mga rason, kini nga mga kamatuuran,
I, Paul, prisoner of Christ Jesus on behalf for the sake of you Gentiles. So gipakita diha, kita na to diha, in the opening of the letter, Paul gives his credentials as Christ's apostle. Di ba gipaila ni Paul ang iyang kagalingon as apostle? Tanaw sa chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus. So, gipaila niya ingon nga apostoles. But here sa atong passage karon, dili na apostle ang iyang gamit. Pag paila niya sing kagalingon. Insa niya? Ningon siya, I, Paul, a prisoner for Christ Jesus. Nahimo na siyang piniriso tungod ni sa Kristo. Wala niya gibalik-balik paghambog. Wala siya maghambog, apostoles siya. Ipanghambog nimsab niya nga nahimo siyang piniriso tungod ni Kristo. Paul's proclamation of the law, free gospel to the Gentiles, lead directly to his arrest and detention in Jerusalem. Ang hinungdan nga nahimo siyang piniriso, na priso siya tungod sa iyang pagproclaim, pagsangyaw sa Ebanghelyo. Pero bisan gipriso siya tungod sa Jewish charges nga mga walay basihan, although gipriso siya sa Roman authority, wala niya gikonsider iyang kagalingon nga gitawag siya a prisoner of Rome. Napriso siya sa Rome. Pero wala niya gitawag iyang kagalingon nga a prisoner of Rome. Napriso pod siya tungod ni Caesar. Pero wag po niya gitawag sa iyang kagalingon nga prisoner of Caesar. Gitawag niya iyang kagalingon nga prisoner for Christ Jesus. Tungod kay siya usa ka minister of Jesus Christ, both with a prize and given the special mission of preaching the gospel to the Gentiles. Mao nang gitawag niya, gi-identify niya iyang kaugalingon, the prisoner of Christ Jesus. Napriso siya dili tungod sa tao actually. Gialaw lang sa Ginoo. Di ba ningon si Jesus Christ sa dihang gitawag niya si Paul sa road of Damascus, nabuta siya, giingnan siya sa Ginoo nga paantuson siya for the sake of Christ. But pasabot ang mga pag-antos ni Pablo pagbuot sa Dios. Oy, kay walay mahimo ang tao kung dili itugot sa Dios. But for the sake of Christ, nakasabot si Pablo nga nahimo siyang piniriso for the sake of Christ. Maunang bisag na priso siya, wala gid siya muundang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, wala siya maluya sa iyang pangalagad sa Ginoo. Kay nasayod siya unsay rason nganong nag-antos siya for the sake of Christ. Unta mao po nay rason no? Nga bisan unsa pang mga pagsulay sa atong kinabuhi nga magian nato kita mga nag-claim nga Kristohanon, dili ta dapat maluya kay we know nga mga pagsulay sa atong kinabuhi dunay purpose ang Ginoo. James 1, to test our faith. Mugrow ta sa atong pagtudi sa Ginoo. So importante kaning gitawag og perspective. Usa na sa Bisaya, panglantaw. Giunsa nato paglantaw ug pag-react ang mga sirkumstansya mas importante kaysa mga sirkumstansya mismo. Balik ko na ko. Kanina ma? Giunsa daw nato pagtan-aw or pag-react ang mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Mas importante na kaysa sirkumstansya mismo. If we all see is our immediate situation, our immediate circumstances, our immediate problem, then our circumstances control us. Kung nakatutok lang ta sa atong circumstances kinabuhi, wala ta manglantaw unsay purpose ani, now ang nagkontrol nimo ang sirkumstansya.
mao nang ma-depress ka. Mao nang bisag Kristohanon ka, di ka ganahan mo simba. Maluya ka. Nga naman, nagkatanaw man ka sirkumstansya, kung si Paul nagtanaw pa siyang sirkumstansya, mapadayon siya. Asa may mas labaw pag-antos, kita, Chris Pablo. Be, maulaw ta. Nga magluya-luya, tas pag-alagad sa Ginoo. Kung basahon ninyo, pag-ulis ninyong balay basahon, 2 Corinthians 11, kapila si Pablo, grabe ka, brutal ang mga nahitabo niya. Naluya ba si Pablo? Wala. Kita. Gamay rang problema? Di makita simbahan. Asas Brad. Wala lagi kayo na yung kuhan. Dahil kay Grason. Di ka na mo simbarong eh. Kaya, wala gamay sulus bulsa. Balik-balik ko na ko. Ang atong pag-alagad sa Ginoo, asa nakabase? Sa atong knowledge. Kamatuuran. Dili nakabase sa atong emotion, bisan sa atong circumstansya. Mauna ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang pagluwas mo nato sa Ginoo, wala nakabase sa atong condition, wala nakabase sa atong circumstansya. Kaya kung nakabase pa ang pagluwas sa Ginoo sa atong condition, dautan ta. Dili ang angayan nga pakamatyan ta ni Kristo tungod kay ang kondisyon, ang sirkumstansya sa itong kinabuhi, ngilaag ta. But niingon ang Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us that while we were still buutan, sinners, Christ died for us. Nakita ninyo? Dili ako ang inyong giabsinan. Kung dili mo na ako makita sunod Domingo, of course, dili ako inyong giabsinan. Ang Diyos. Kung nasabtan tinuod ninyo ang Ebanghelyo, mo nang importante kayo ang knowledge of the truth. Mo na magpretag spiritual understanding. Aron atong pag-alagad sa Ginoo, wala nakabase sa atong sirkumstansya, wala nakabase itong sa imong emosyon nga ganahan ko mo simbaron, dili. Meron magwa ko'y gana mo simbaron? Nindot ba kayo tanaw kuan? Dili nga na ang Kristohanong kinabuhi. Dili nga na ang pananaw paglantaw ni Paul. Muna importante ang gitawag perspective ng atong panlantaw. Kung si Pablo ang iyang nakita mga sirkumstansya, wala na, give up na siya. Kita po, ako, personally, kung nakafocus ko sa sirkumstansya, dili man sa mamuyiboy ko ninyo, no? Akong pag-serve sa Ginoo din, hiwa ko'y sweldo. Wala ko'y tulog, usahay, klaro. Tungod sa akong pagtuon sa pulong sa Diyos. Wala ko niya sweldo eh. Kung ang inyong paghatag na ako, layo ras akong kahago. Pero kung nakabase pa akong pag-serve sa Ginoo sa circumstansya, no. O sa ato pa dili worth it ang inyong gihata. Ang support sa ako, allowance lang. Sa akong paghago sa pag-study, dili siguro mo kasabot. Pero kung eskwela mo expository preaching, makaingon mo. Kung kisay nakaagin yung expository preaching, makaingon mo. Grabing lisura man din yung magpastor. Sa SDG. Sa SDG ha. Dili sa Line Church. Kaya Line Church, hayahay kayong pastor dito. Pero wala ko nakabase sa sirkumstansya akong pag-alagad sa Ginoo. Maunta pod ka mo. Ang inyong untang pag-alagad sa Ginoo, wala nakabase sa sirkumstansya. Wala nakabase sa inyong gawas kung nagun mo valid reason ha. Kung nang sakit mo, digin mo kalakaw, di ba kaya? Of course, nasayod ang Diyos. Pero kung dili valid reason, nagsuroy lang mo, naglaag lang mo. Oh, come on. Kita usam ta mga Kristohano kinahanglan magkinabuhi kita. Doon ay divine perspective. Then verse 2, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you.
So, gipasabot ni Paul din ha sa verse 2, nga steward siya sa grasya sa Dios. Dili ton sa grasya sa Dios ang pagka-apostoles, kundi dili grasya sa Dios sa pag-proclaim, sa grasya sa ebanghelyo. So si Pablo ang steward sa ebanghelyo. Pamikag steward gani mo nang responsible for taking care of that which belong to someone else. So si Pablo ang responsible for taking care of the gospel. Now verse 3, tanang verse 3, explains the meaning of verse 2. How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. So gipakita din na ni Pablo nga nadawat niya ang pagkapinilan sa grasya sa Dios sa dihang gipadayag kaniya ang misteryo. Kanus gipadayag sa Ginoo ang mystery? Katong dito siya sa road of Damascus. Diba? Nabutas siya, ipadayag sa Ginoo. Nalipay ang Dios nga ipadayag niya ang iyang anak nga si Jesus ngadto kang Pablo. Ningon gani ang Galatians 1, tanaw yung Galatians 1 verse 11, 12. Gusto ko nga masayran ninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga akong gisangyaw kaninyo dili binuhat-buhat lang sa tao. Wala ko kini madawat gikan sa tao. Ug wala ay tao nga nagtudlo niini kanako kundi si Jesucristo gayud ang nagpadayag niini kanako. Si Jesucristo gyud ang nagpadayag directly kay Paul. Ang revelation sa mystery direct ngadto kay Paul. Again, si Pablo mao ang gipilan sa mystery of the gospel. Base sa atong passage karon. So kita pong mga Kristohanon, every believer is a steward of the calling. Steward ta sa atong spiritual gifts, sa opportunities, skills, knowledge, and every other blessing He has from the Lord. Kung sinadawat na ito gikan sa Diyos. Everything we have belongs to the Lord. Pati atong kwarta. And we are therefore entrusted as stewards to manage our lives and everything we possess in behalf of the one to whom they belong. Kinahanglan unta mahimot ang faithful stewards sa mga panalangin nga gihatag sa Dios nato. Atong mga gasa, atong gamiton. Ang atong time, atong gamiton ug tama. Dili ta mag-waste sa time. Kay steward ta sa Ginoo sa time. Pati atong finances di ta pataka gasto. Kung pagastuhon ta sa atong kaugalingon, grabe pero pahatagon sa Ginoo, tingkuriputa. Dili siya maayo. Steward ta sa tanan nga blessing nga gihatag sa Dios kanato. Unta gamito nato maayo. Mahimo ta nga maayo nga steward sama ni Pablo. Nahimo siyang faithful steward of the gospel. Kita po unta. Ikaduha, the explanation of the mystery. Ang pagpasabot sa misteryo. Verse 4 to 6. Paul was instrumental in revealing many mysteries to the church. But the particular mystery in view here is the one was already mentioned in general and is about to state specifically mentioned that in Christ, morning explanation that in Christ, Jew and Gentile become one in God's sight and His kingdom and family. And now was verse 6. Explain that. And siya, verse 4 start. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known. Wala gipaila, wala gipadayag to the sons of men in other generations, sa mga unang henerasyon, sa Old Testament times, as it has now been revealed, asa gi-reveal, to His holy apostles, mga apostoles, and prophets by the Spirit. Now, saan yung mystery? Explain din verse 6. Tanaw ang verse 6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So, it was Paul's intention not simply to declare the mystery, but to explain and clarify
So dili na di ay goal, trabaho ni Pablo ang pag-reveal sa mystery, but gusto po niya, buot po niyang i-clarify, i-klaro, aron masabtan yun nato ang mystery sa Ginoo. Di ba ningin siya sa verse 4? When you read this, you can perceive my insight. So kanang insight diha literally means mentally bringing knowledge together in order to grasp its full meaning and significance. So ang spiritual insight must always precede practical application, because what is not properly understood cannot be properly applied. Sa Bisaya pa, kung wala tayo spiritual understanding, kung dili ta pasabton sa Ginoo pinaagi sa Biblia, pinaagi sa mga apostoles, ang atong praktikal nga pagkinabuhi dili gyud matama. Lain nga pagkasulti. Kung wala tayo tama nga knowledge sa Word of God, wrong application. Pag wrong imong doctrine, wrong yun imong application. Maunang ang Ephesians nag-start sa chapter 1, balik-balik ko na ako, 2, 3 is about unsa? Doctrine. Doktrina, pagtulunan. Pag abot sa chapter 4, 5, 6, practical. Wala masayop si Pablo sa pag-arrange, pinaagi sa giya sa balang Espiritu Santo, nganong nauna ang doctrine, nganong wala ang practical, nganong wala baliha ang practical una, ay ang doctrine, dili pwede. Kinahanglan masabtan muna nato ang kamatuuran, ay hata makakinabuhi og tama. Maunang matag Domingo, dapat maminaw kita pag-ayon sa pulong sa Dios, ug dili lang Domingo, matag adlaw, tunaan gyud nato ang pulong sa Dios, kinahanglan masabtan nato ang pulong sa Dios aron matag adlaw nato pagkinabuhi tama. Mo ni purpose sa Ginoo, nganong iyang gi-reveal ngadto kang Pablo sa mga apostoles, sa mga propeta aron ipadayag og ipasabot, i-clarify nato mga Kristohanon. So if you could remember sa last Sunday preaching nato, akong gi-explain why the apostles o ang mga New Testament prophets mao ang foundation sa church. Gitawag sila foundation sa church. Ngano gani? Tungod kay sila ang first proclaimer of the mystery of the gospel. Nganong sila ang foundation sa church? Tungod kay sila ang unang nagpadayag, unang nagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Then verse 6. Ang verse 6 nga gisulti niya diha, makita niyo totally opposite no sa atong kahimtang mga hintil kaniadto. Nga wala tay labot sa katilingban sa Israel, wala tay inheritance gikan sa Dios. Mga dumuluong tas pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios, pero karon ningon sa kitang mga Gentiles gipasabot ni Paul, kamong mga Gentiles kay Hudiyo man si Paul. Kamong mga Gentiles mao ni ang grasya sa Dios gipadayag diha sa kuha, gi-reveal sa kuha ang mystery nga kamong mga hintil nga giingon kaniadto nga walay paglaom, walay Ginoo, dili sakop sa pamilya sa Dios, karon mga manunod na kamo og sakop na kamo sa pamilya sa Dios og citizen na kamo sa langit. Wow. Pagkadako sa grasya sa Dios. Pagka makadasig, dili ba makadasig? Kung atong ibalik, murad isuot na to ang sapato sa original gisulatan ani, grabe atong kalipay. Kita pod karon, unta wala tay labot, di ba? Ang hintil pud ta. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, nahimo na tang sakop sa iyang pamilya. Dili na ta mga kaaway sa Dios, kundi mga anak na sa Dios. Dili ba ka malipay anak? Dili ba naigo nga maganahan malipay ka mo simba? Dili ba naigo nga magmadasigon kapag atin sa mga buluhaton sa Ginoo kung tinuod kang Kristohanon? Kung tinuod lagi. I hope
I pray nga kita tanan tinuod nga mga anak sa Dios nga makita sa kinabuhi. Tinuod nga bag-o tang mga binuhat. Numduman na to ang Kristohanon bag-ong binuhat. Dili bag-ong simbahan. Ha? Kaya basig di balhin na taglay simbahan pero atong kinabuhi ang mga bag-o dili na may Kristohanon. Pwede nga ni balhin taglay simbahan pero ang atong kinabuhi ang mga bag-o. No, delikado. Dili na mo'y Christian. Yun ang 2 Corinthians 5:17, ang sagingon, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new member. Kaya basta ko man nagsalig nga, membro na mo ko si DJ. Langit na ko. Christian na ko sigurado. Oo, sigurado ka. Dili. Ang iyos Biblia, ang tinuod ng Kristohanon, new creation. Bag-ong binuhat. Bag-ong kinabuhi. Now, kumusta mo kinabuhi karon? Pagkaingon ba kang bago mo kinabuhi? Makita ba ni mong past o present? Mao nang kinabuhi Kristohanon. Sama ni Pablo. Mao ni nga akong past, mao ni akong present. Kani adto manglulutos ko, karon ako na gilutos. Nakita ninyo? Atong kinabuhi kani adto sa gingon sa Ephesians chapter 2, mga anak ta ni Satanas, nagsunod ta sa kalibutan ang atong kinabuhi. Gi-follow na to ang passion sa atong lawas. Apan karon tungod sa kaluoy sa Dios, ato nang sundo ng kabuoton sa Dios. Gihimutan niya to do good works. For good works. Ingana ba itong kinabuhi? Kung dili pa, pag hinulson, repent, and believe in the Lord Jesus Christ. Posible nituo lang ka, pero wag ka mahinulson. Yun ang lamang hinulson ka, talikdanin mo yung sala. Aron mahimo po kang sakop sa pamilya sa Diyos. Ikatulo, the proclamation of the mystery. Verse 7 to 9. Of this gospel, tanawa verse 7 to 9, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of His power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light to everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. So ang Ebanghelyo, gipakaylap, gisangyaw sa mga tao, nga gitawag sa Dios sa pagsangyaw niini o kini maong ebanghelyo diin si Pablo nahimong ministro. Nahimo siyang minister. Pag may kag minister, ang meaning anang minister is simple nga explanation, servant. Nahimo siyang servant sa Dios, sa gospel, tungod sa grasya sa Dios. Paul's single responsibility, ingon nga servant sa Dios, was to faithfully preach the gospel. Tungod sa grasya sa Dios, nahimo siyang minister. Nahimo siyang servant sa Dios tungod sa grasya sa Dios. Dili tungod sa iyang educational attainment, dili tungod sa iyang natural abilities, experience, power, personality, influence, nga mo'y nag-qualified niya aron mahimo siyang servant of Jesus Christ, but nahimo siyang servant of Jesus Christ tungod lang yun sa grasya sa Dios. Di ba ninyo siya? Verse 7, of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace. Tungod sa grasya sa Dios. Wala manghambog si Pablo sa iyang, bisan sa iyang calling, nga nahimo siyang minister sa gospel. In fact, kung tanawon nimo diha sa verse 8, gipakita diha, conscious si Paul ang iyang unworthiness, ang iyang pagkadili angayan, nga mahimong servant ni Jesus Christ. Tungod lang yun sa grasya sa Dios. Tanawa ang verse 8, yun sa niyang pagulagway ang kaugalingon. To me, though, tanag yun sa pagulagway na, I am the very least of all the saints. Ako ang pinakaubos sa tanang mga saints, pamigag saints, believers, sa kasabutan na, mga gibatarong sa Dios. Dili ni pride, humility ha, kung dili nasabtan yun ni Pablo nga, kung dili yun tungod sa grasya sa Dios, dili siya mahimong ministro, servant of Jesus Christ. Aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. But tungod lang yun sa grasya sa Ginoo, dili tungod sa iyang kahibalo. Dili tungod kay maayo siya o na-train siya maayo, but tungod lang yun sa grasya sa Dios. Ang purpose nga naghihimo siyang minister
Makita na to sa verse 8. First, ingon siya sa verse 8, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Aron isangyaw ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Indeed, ang grasya sa Dios sa atong kaluwasan dili gayud nato matugkad. Makasabuta pero dili gayud nato matugkad ang kalalum, ang kalapad, ang kataas sa grasya sa Dios sa iyang pagluwas kanato. Nga unsang pagkahitabua nga ikaw ug ako dautan kaayo dili ang ayan nga pakamatyan sa Dios. Siya nga nasad-an nato, siya nga balaan nga Dios, siya mo ni doon nato, siya mo ni anhi sa kalibutan aron magpakamatay, magantos para natong mga makasasala, mga dili angayan, matugkad ba nato na? Bisan gani karon tan-awa imong kaugalingon. Susiha imong kaugalingon. Angayan ba kang luwason sa Ginoo? Bisan karon sa atong daily walk ingon nga Christian, na perfect ba nato pagtuman ang pulong sa Ginoo? Kasi may nagka-perfect na ito sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Wala yung makahands up na ito. Kung ang standard sa Ginoo, ang requirement sa Ginoo para malangit ta pinagi pas maayong buhat, pinagi sa atong performance, pinagi sa atong kinabuhi, wala yung malangit na ito. Apan tungod sa kadako sa grasya sa Dios, nga iyang gipadihag diha sa gospel, sa ebanghelyo, nakabaton ta kaluwasan. Ug mauni gipadayag ni Pablo, mauni gisangyaw ni Pablo. Ug mauni nga nahimong ministro si Pablo ani nga gospel, nini nga kamatuoran. But Christ died for us, sinners, unworthy sinners. Dili angayan. Ikaduha nga trabaho niya ingon nga minister or servant, to bring to light or to reveal, ganiha, to everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. So maupo ni dapat unta ang purpose sa tanang mga magwawali, sa tanang mga pastor, to declare the riches of Christ, to tell believers how rich they are in Christ. Mauni usa sa rason nganong gisulat ni gi-emphasize og balik ni Pablo nga ngano aron masabtan nato kung unsa ta kadato diha ni Kristo. Awas dili pasabot ani dato sa material ha. Ay prosperity gospel ta. Ang pasabot din ni spiritual blessing. Kay kung tan-aw nimo sa ato sa chapter 1, di ba? Ningon sa chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with unsa nga blessing? Every spiritual blessing. Every. Sa laing version, all spiritual blessing. Mao nang dato ta spiritually diha ni Kristo. But pasabot, we are complete in Christ. Walay kulang nato diha ni Kristo. Ang mga tao, di ba na mga tao sa kalibutan, nga bisan dato sila pero ma-depress sila. Amo kahinumdungan ng mga artista miingon nga muhawa sa sila sa showbiz kay pangitaon daw nila ilang worth. Pangitaon daw nila ang bili sa ilang kaugalingon. Kay na daw something kulang. Na daw something missing. Mura magikulang na ko. Mura mag-ahawang yun. Mura naa na sila kwarta. Sikat sila. Gwapa sila. Gwapo. Pero nga naman na may something yun nga kulang. Mura magwa ko'y bili. Ano magdamag something, pangitaon ako kung worth, kabalo mong si rason, si kulang nila, si Kristo. Si Jesus Christ lang ang makakomplete sa atong kinabuhi. Ang makakompleto sa kinabuhi sa tao, si Jesus Christ lang. Kung kailan mo ni Michael Phelps, the most decorated Olympian swimmer, si Michael Phelps, American athlete, na-depress siya. Maupo niyang gibati, kahawang. Nakuha na niya, siya na ang pinakadaghan og medal. Na Olympian ha? Sa Olympic, siya ang pinakadaghan medal.
pero na-depress siya. Daghan siya kwarta, sikat. Ningon siya na something kulang sa kuha. Now, amigo man niya ang usa ka football pod nga superstar nga Kristohanon. Gidala siya, nag-retreat sila, gidala siya sa mingaw nga lugar, usa ka semana didto gi-counselan siya, gisangyawan siya sa ebanghelyo, didto niya nakaplagan. Ningon siya, now, nakita na nako unsa akong kulang. Si Kristo. Hapit na siya maghikog. Si Michael Phelps. Kinaay kulang niya, kauang niya. Pero sa dihang nakadawat siya ni Jesus Christ, nakaingon siya, wala na ibili niya ang iyang pagkasikat. Si Kristo na. Si Kristo ang nakakumpleto sa iya. Mao ni maigsuon ang purpose sa tuminsahe karon. Nga masabta na to that we are rich in Christ. We are complete in Christ. Kompleto ta ni Kristo. Mao nang magmadasigon ta. Dapat dili ta ma-depress kung unsa may mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili na to na ikumpara nga naatay Kristo sa kinabuhi. Mga manununod ta ni Kristo kung unsay iya ni Kristo atua usab, kung iya ang langit atua pud ang langit. Maka-depress ba na? Of course not. Manang our motivation to walk ito pag kinabuhi ng Kristohano is kung unsa ang giingon sa Dios may tungod ka nato. Mga anak na ta sa Dios. We are complete in Christ. Last, the fourth and last point, the purpose of mystery. Ang katuyuan sa misteryo. Verse 10 to 13. Yun siya, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. Now, kining verse 10 mga igsoon is a hard text, lisod ni nga verse. But I want to explain it to you in a short and simple way. Masabtan ninyo. Paminaw. Listen. Mauning bot pasabot niya, ha? Verse 10 to 13. Ang manifold wisdom of God, mao na sintro diha. O gitawag og sa ilang English, multifaceted grace, wisdom of God. Sa Bisaya, ang nagkalain-laing bahin sa kaalam sa Dios, napadayag diha sa church, diha sa iglesia, ang kaalam sa Dios. Pinaagi sa iyang pagpili sa mga Hudiyo o sa mga Hintil nga mahimong o sa kabahin sa lawas ni Kristo nga mao ang church. Before the foundation of the world. Mauna ang pasabot diha nga ang manifold wisdom sa Dios, ang kaalam sa Dios, kanang manifold diha sa ulagoy paana ta mo nang gripo, asa kay kanang tubo nga daghang kay gripo, o nagkalalain nga paagi sa Dios, pasabot multifaceted, daghan paagi, nagkalain-laing paagi sa kaalam sa Dios. Iyang gipadayag diha sa church. Sa unsang paagi pinaagi sa iyang pagluwas, pagtawag, pagpili sa mga Hudiyo o sa mga Hintil before the foundation of the world. Aron mahimong sakop sa usa ka lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Diha napakita ang kaalam sa Dios. Ug dugang pa, and the very existence of the church is a reminder that the authority of the evil powers has been decisively broken and that their final defeat is imminent. Asa na makita? Kanang giyon sa verse starts at 10. Tanawa. So that
through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to, asa ipadayag, to the rulers and authorities in the heavenly places. Ang ipasabot ana ang gahom sa kangit-ngit. Rulers, authorities, power of darkness. But pasabot nga ang manifold wisdom of God nga iyang ipakita, iyang ipadayag diha sa church, gusto niyang ipakita, iyang gi-reveal ngadto sa evil forces nga ang evil forces napildi na, nabuntog na, naguba na, ug hapit na ang ilang final nga kapildihan, inigbalik ni Jesus. Mao kini ang iyang plano, verse 11 tanawa. Mauna kini ang iyang plano bisan pa kaniadto. Unsang plano niya? Ang paghiusa sa mga Hudiyo og Hintil sa usa ka lawas, sa usa ka komunidad nga mao ang walay katapusang plano sa Dios mahimong sakop sa iglesia. Ug natuman kini, tanawa sa verse 11 padayon, natuman na niya kini pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang plano sa Dios nga paghiusa sa tanang kabuhatan nahitabo natuman pinaagi kang Hesukristo. O pinaagi usab kang Hesukristo ningon ang verse 12, tungod sa atong pagtuo kang Kristo ug tungod kay kita anaa na kaniya, ang resulta makaduol na kita sa Dios nga walay kahadlok o kataha. So kitang mga Hudiyo ug mga Hintil nga mga Kristohanon nga nahiusa kang Kristo, aduna na tay boldness nga muduol, aduna na tay access nga muduol sa Dios nga walay kahadlok gikan sa evil forces. Kay nabuntog na nato ang kaaway pinaagi ni Kristo. Then, mitapos si Paul not to discourage sa ilaha, sa iyang pag-ingon, sa iyang pag-antos, nga nahimo siyang binilanggo for the sake sa ilaha. Di ba? Nahimo siyang binilanggo for the sake of them. Di ba? Ningon sa verse 13, busa hangyoon ko kamo nga dili kamo magmaluya tungod sa akong mga pag-antos. Di ba, ningon siya, gipailan niya nga prisoner of Christ siya, kaya ang sitwasyon ni Paul sa iyang pagsulat sa Episo, asa siya? Sa iyang pagsulat sa Episo, napriso siya. Mo nang mingon siya ni 13, busa, sulat man Episo, busa, hangyoon ko kamo mga igsoon, nga dili kamo magmaluya, tungod sa akong pag-antos. Karon akos prisuhan, asayod mo. Napriso ko, tungod kini og alang kaninyo. Ngano na kayo sa alang kaninyo? Hinumdumi nga tungod sa gospel, tungod sa pagsangyaw ni Paul sa gospel, mystery of the gospel, kini nga ang mga Gentiles usab apil nga luwason sa Ginoo, maoy hinungdan nga napriso si Pablo. Mao nang ningon siya nga napriso ko, nagantos ko tungod ninyo. Tungod kay gisangyaw nako ang ebanghelyo nga kamo pod maluwas pinaagi kang Hesukristo. So this passage application nato really meant to encourage us Gentile believers. Ang purpose gid ani is pag-encourage nato. Kining mga kamatuoran hapit na ta matapos sa doctrinal nga part, di ba? Sa sunod Domingo matapos na ta sa doctrinal part. Pero so far sa atong pag-study gikan sa chapter 1 pila na ka Domingo, kung inyong balik kasi yung nauna. Unsay purpose sa Ginoo to? Pag-discourage ba nato? Of course not. Pag-encourage nato. Kung makita na unsa kadako sa grasya sa Dios. Nga sa wala pa ni buhata sa Dios ang kalibutan, gipili na tanyang daan nga mahimong sakop sa iyang lawas, nga mahimong sakop sa iglesia, nga iyang luwason. Higala, hinumdumi, nga dili tanang tao apil sa pinili sa Dios. Mutuo magagdili. Kung doon na kay pangutana, ana, tubagon tika. Nga mungutana ka nga doon na rin pinili ang Dios, yes na. Nga naman,
Balik ko na to sa mga wala kaabot sa atong pag-start sa Ephesians. Ephesians chapter 1. Tanaw agad chapter 1. Balik ko na to. Nga doon nagipinili ang Diyos. Tanaw, verse 4. Ephesians 1:4. Niyon siya. Even as He chose us, He, the Father, chose us in Christ. Kanusa taniya gipili diha kang Kristo aron mahimutang mga katawan sa Dios, aron mahimutang balaan ug walay mansa sa iyang atubangan. Kanusa? Before the foundation of the world. So ang pagpili sa Ginoo nato nga mahimutang sakop sa lawas ni Kristo sa wala patamataw, maudi ay nga sa pagsangyo sa Ebanghelyo, ituo ka. Kay apil ka sa gipakamat siya ni Kristo. Dili tanang tao gipakamat siya ni Kristo. Siguro mo tanong mo ang uban, dili tanang tao gipakamat siya ni Kristo? Yes. Nga naman, kung tanang tao pag gipakamat siya ni Kristo, luwas tanan. Nga naman, kung kumiyon ka nga, ay, pastor, depende man sa tao, kung mutuo siyang dili. No. Kung tinuod pa nga, walay bili ang kamatayan ni Kristo, kung ang uban di maluwas, but pasabot, dili perfect ang Diyos. Dili perfect ang halad niya. Nga naman. So, effective siya sa uban, dili siya epektibo sa uban. Apan plano na sa Diyos. Ang iyang kamatayon dito sa cross para sa iyang mga gitawag mga karnero, sa iyang mga sheep. Evidence. John 10, tanawa John 10. John 10:11, ingon siya, I am the good shepherd. Si Christ ningon na, the good shepherd lays down his life para sa? For all people? No. Kung sige ingon? For the sheep. Now, kinsa mga sheep? Gusto ko man ito pagkabalo kinsa mga sheep? Ang mga karnero sa Diyos. Lukso sa verse 16. Tanawa, John 10 gyapon, verse 16. And I have other sheep that are not of this fold. Ningon siya, ang iyang mga isultihan, ang iyang mga apostoles, ningon siya naapay mga karnero nga wala kauban ninyo karon. But pasabot naapay mutuo. Naapay akong mga karnero sa umabot. Now, karon kinsa mga karnero? Ningon siya. I must bring them also. Dalhon po na ako siya sa kuha. And, mo niya importanteng line, they will listen to my voice. Maminaw sila kanako. In short, ang mga pinili nga katawan sa Dios before the foundation of the world, ang mga tao nga gipili sa Dios nga gipakamat siya ni Kristo dito sa cross, ang ebidensya nga ikaw ug ako pinili sa Dios. Simple. Maminaw ka ni Kristo. Mutuo ka sa gospel. O na mga tao, bisan sa ano magsangyaw, di yun mutuo sa gospel. Nga naman, posible, dili sila pinili, pero dili na ito na trabaho. While buhi pa sila, di ta ka-judge nga, di ka pinili siguro. No, di na trabaho na to. Trabaho sa Diyos. Pero kung mamatay sila nga, wala gid sila mutuo sa gospel, dili sila pinili. Pero while buhi pa ang tao, dili ta ka-judge, kay trabaho na sa Ginoo. Pero ikaw ug ako nga naa dinhi karon nga kabuntagon, pasalamat ta sa Dios. Kung tinuod ka nga mituo sa ebanghelyo, ni response ka sa gospel sa diyang gisangyo diha kanimo, mituo ka nga si Jesus ra makaluwas nimo, walay lain, dili si Maria, dili ang mga apostoles, dili ang gitawag sa Katoliko mga santos, dili ang simbahan, dili ang ngalan sa simbahan, kun dili si Kristo ra makaluwas mo, walay lain, og naghinulsol ka sa imong mga sala, gitalikdan nimo imong mga sala. Ayaw pagduha-duha sa imong kaluwasan. Luwas ka. Og igo na kana nga makadasig nimo kanako. Mao na atong mensahe karon. Mao na ang mystery nga gi-revealed. God's grace
now revealed. Kita mga anak sa Diyos.